Masayang araw po mga ka-PL. Sa wakas, sa kauna-unahang pagkakataon mga kababayan, inamin na rin ni Bangag na meron siyang taglay na kamalasan. Di parang inamin niya na rin. Kung hindi dahil kay BP Inday Sara, hindi siya nanalo noong 2022 election at hindi siya naging presidente. Di po ba? Ayon po yan sa mga sinabi ni Auntie Claring mga kababayan, na ikwento ni Auntie Claring sa kanyang press briefing na naitanong niya daw po kay Bangag kung personal ba itong nanonood sa laro ni Alex Yala, yung magaling po na tennis player. Kahit daw po sa live, hindi nanonood si Bangag. Inamin ni Bangag kay Auntie Claring, ang sabi daw, hindi ho ako nanonood. Kahit na personal na laro o kahit miss sa live. Kasi parang meron yata akong taglay na hindi swerte. Ayan po ang pagkakabanggit. Hindi swerte. Nahiya pa. Malas ka mo, sir. Nahiya ka pa sa spokesman, parehas mo rin, fake news. Ito yung video. Panoorin po natin ang mga sinabi ni Auntie Claring mga kababayan. Basahin ko lang po ito, napakaikli lang. PBBM, ito na, may dalang malas. Tanggalin nyo na po yung question mark. Inamin naman na nila na malas sila nahiya pa kayo, malas kung malas. Usually, ay ayaw niyang manood ng live dahil mukhang meron daw yata siyang dalang hindi swerte kapag nanonood siya ng personal na laro o nanonood siya ng live. Sa laro yan ni Alex Yala, mga kababayan. Eto na ho, yung video, panoorin ho natin si Auntie Claring. Noong nakaraang araw ay tinanong ko kung pinanood niya yung ibang laro ng Pangulo. Ang sabi po sa atin, usually ay ayaw niyang manood ng live dahil mukhang meron daw yata siyang dalang hindi swerte kapag ka nanonood siya ng personal na laro o nanonood siya live. So kagabi ay hindi ko na itanong kung siya mismo ay nanood. Pero nagbigay na po siya ng kanyang pagbati at karangalan sa buong taong bayan, sa sambayan ng Pilipino at ng ating bansa ang pagkapanalo po ni Alex Ayala. So congratulations. Ako napapagod sa buhay ni Auntie Claring, mga kababayan. Kita nyo naman habang nagsasalita ho siya. Hirap na hirap po siyang sabihin nangingilag siya kung paano niya ililigtas yung amo niya doon sa mismong sasabihin niya na sinabi rin ng amo niyang Bangag na mayroong taglay na kamalasan. Iniba lang po nila yung termino na meron yata akong taglay na hindi swerte. Malas po yun, Mr. President. Aminin nyo na ho. Kita nyo naman po ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Kayo po ang namumuno. Naku, karami pong krimen. Tuloy, nagkagera pa sa itong Iran at saka Israel. Hindi kaya dahil din sa grabe, hindi namay na nagmahal ang gasolina. Nagmahal ang bilihin. Kasi naman itong si BP Inday Sara ginawa pang tandem itong mama na ito Ayan tuloy nanalo. Meron palang taglay na kamalasan. Nadamay si BP Inday Sara sa kamalasan ni Bangag, mga kababayan. Pero okay na rin. Kahit paano, inamin niya naman na meron siyang taglay na kamalasan. Kaya wag na ho ninyong ipagtataka, mga kababayan, kung bakit ganito po ang bansa ngayon. Medyo magulo, maraming problema, mayroong korupsyon. Kasi inamin niya naman na siya mismo ay hindi lang hindi lang malas, kundi para sa akin sa akin. Ako tagal ko na sinasabi to
Hindi lang yata malas ang meron sa presidente natin, kundi sumpa na ito, mga ah, palagay ko lang po, Mr. President, sumpa. Hindi po malas lang, hindi isang simpleng malas lang. Sumpa na ho ito. Nako, kaya mag-iingat po kayo, Mr. President, sa mga nakakausap po ninyo na mga leader ng iba't ibang bansa. Hindi ho ninyo alam, baka mamaya pati kayo ginugoyo. Abutin talaga kayo ng malas. Di ba? Yan po ang patunay, mga kababayan. Kundi dahil kay Inday Sara, hindi siya magiging presidente. Sinuwerte siya. Kumbaga si Inday Sara yung kanyang lucky charm. Tapos si Marcos naman, yun naman po yung bad luck ni BP Inday Sara. Kamalas po ng vice presidente natin. Sige lang, BP Inday, bawi tayo sa susunod. Marami pa namang halalan. Malabo ka rin namang ma-impeach kasi punong-puno ka ng swerte. Hindi kagaya, hindi bangag na punong-puno ng kamalas. Okay. O ito pa, isang balita, mga kababayan. Tungkol po ito sa mga ilang mambabatas, ayan, na nasa House of Crocs. Hindi naman po lahat, ilan lang, piling-pili lang po, kasi ilan lang naman po dyan ang mga kongresistang masasabi ho nating Maka-Duterte. O ito ho ang balita tungkol po sa mga mambabatas na nasa House of Crocs, mga kababayan. Hinubaran na ng kapangyarihan ang mga mambabatas na bumoto ng kontra at hindi sumusuporta sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Isa pa, mga hindi bumoto, hindi sumusuporta sa impeachment ni BP Sara, tinanggal sa liderato ng Kamara. So, ayun na, mga kababayan. Tinanggalan po sila ng mga posisyon, ng mga pwesto o pagiging leader, sa House of Representatives, mga kababayan. Gano'n ayaw niyong bumoto sa impeachment kay BP Inday Sara. Isa na naman ang gusto namin. Siguro isip-isip nung nasa makapangyarihang nasa House of Representatives kagaya ng anak ni Bangag. O yan daw yung nagpapalakad ngayon dyan O ayaw niyong i-impeach si Inday Sara. Ayaw niyong iboto kahit na bigyan namin kayo ng maleta. Pues, tatanggalan namin kayo ng liderato sa Kamara. Wala na po silang mga komite na hinahawakan ngayon, mga kababayan. Panggigipit na naman ito sa mga masasabi ho nating pro-Duterte na mga kongresista. Tulad nila, Pulong, yung anak niya na si Omar, etong party list na PPP, Duterte ho rin ho yan. At marami pa po dyan na mga mambabatas o kongresistang Maka-Duterte, tahimik lamang po. Ayan na, mga kababayan. Talagang sinagad na ho nila. Lahat po na mga mambabatas nasa Senado, nasa House of Representatives, kapag hindi po sang-ayon kay Bangag ang ginawa, wala ka ng kapangyarihan, wala ka pang budget. Ibang klase itong gobyerno ni Junior, mga kababayan, matindi. Talagang ginigipit lahat. Lahat ng mga kalaban ho nila, yung ibang kulay na mga politiko, makakatikim talaga. Martial na ba ngayon, mga kababayan? Minsan napapatanong ako Wala lang itong deklarasyon Martial na po ang datingan, mga kababayan Kahit yung napakasimpleng rally na panawagan lang naman sana, accountability, para sa mga kawatan sa kaban ng bayan, transparency,
tsaka justice, pinipigil ho nila. O di po ba? Napakaganda na ng rally na nangyari dyan sa EDSA. O yung pinangunahan po ng Iglesia ni Cristo, naharangan na po yung kalsada, anong ginawa ho nila? Talagang pinauurong ho nila eh. Kasi nga, syempre, labag ho yan sa kagustuhan nila. Pero pagka rally ho na sila ang makikinabang, okay lang, bahala kayo dyan. O, katulad dito, mga mambabatas sa house, naku, mag-iingat ho kayo dyan. Hindi lang ho yan ang gagawin pa sa inyo. Ayon nga sa nagkwento lang sa akin, ha? Ayon sa aking butiki, ayan, mga kababayan, ang House of Representatives, mula nung nagkahiwalay, ang tandem ni Bangag at saka ni BP Sara, nahati din daw po ang mga mambabatas. May taga-suporta sa mga Bangag, meron namang taga-suporta sa mga anti-Bangag, which is si BP Inday Sara. Yan, marami din siya taga-suporta dyan na nasa House of Representatives. Mga kababayan, nagkakabanggaan na daw ngayon dyan sa House of Representatives. Medyo meron ng nag-i-ignite na ho, mga kababayan, nag-iinit na yung ilang mga mambabatas dyan. Nagbabanggaan na ho sila dahil po sa kanilang mga political color. Nako, delikado ho, mga kababayan, pag nagkagulo ang House. Higit sa lahat, kawawa po yung mga mambabatas na mga pro Duterte. Ngayon, ang nangyayari, ang namamayagpag, ang siga ngayon dyan sa House, walang iba, kundi ang mga pro-Marcos na mga mambabatas. Kawawa naman po yung mga mambabatas na mga pro-Duterte. Nako, mag-iingat na lamang po kayo, mga madam at sir. Meron na di umanong pinaplansyang plano para sa inyo. Kung ano man yan, nako, hindi pa po sinabi sa akin kung ano man yun. Basta meron di umanong ikakasa laban sa inyo. Ay mag-iingat na lang po kayo, mga madam at sir. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.